O eto ang balita. Saan ba yun? Eto picture. Umpisahan natin dito mga bossing. O kaliwa, hindi pa yan. Dito yata. Kanan. Ayan. Okay. So umpisahan natin mga bossing. Yung nababali-balita no po na posible na magkaroon ng collaboration. Ayan po si Nanay Leni, mga kababayan, Leni Robredo, Attorney Leni Robredo, handang makipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas, sa gobyerno ni PBBM, sa administrasyon ni PBBM, no? Para po mas mapabuti ang ating bansa. O, bago ko umpisahan itong topic na to, kayo po ba saludo po kayo doon? Okay po ba sa inyo yung mangyayari na collaboration ni Attorney Leni Robredo sa gobyerno ng Pilipinas, mga boss? Para po sa akin, ayan, habang hinihintay ko yung sagot ninyo, ako natutuwa ako, no? Na simulat sa pool pa lang po ng Administrasyong Marcos o doon pa lang po, nung panahon ng eleksyon pa lang, mga kababayan, nabanggit na po yan ng ating Pangulo. Kaya nga po, di ba, unity, no? Pagkakaisa, mga kababayan. Pagkakaisa. Kese hodang galing yan sa kabilang kampo, mga bossing, walang kailam ang ating Pangulo para sa ikabubuti ng ating bansa, mga kababayan. No? Ngayon po, nagpahayag din ang dating Vice Presidente, mga bossing, no? Na open siya dito sa pakikipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. O sa gobyerno o sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Magaling po, magaling yung ganitong mga pagkakataon, mga kababayan. Pinapatunayan lang po nitong dalawang leader na ito, mga bossing, no? Dating VP Leni Robredo, mga kababayan, na kahit una po, mga kababayan, kahit hindi ako nanalo sa eleksyon, kahit ikaw yung tumalo sa akin sa eleksyon, handa akong makipagtulungan, no? Sa gobyerno mo para mapabuti ang bansang Pilipinas. Ang problema yung mga dapat po sana mga katulong natin at talagang kakampi dapat sana natin sila pa po yung talagang sumisira, no? Sa ating Pangulo. Sila pa po yung nananawagan sa mga taong bayan, sa mga kasundaluhan na magbitaw ng suporta sa mga sa ating Pangulo. Ang nakakatuwa po dito, mga bossing, no? Madaling nag-move on yung mga kakamping. 2, 3 linggo pagkatapos ng eleksyon. Okay na, tapos na sila. Wala nang pang-aasar, wala na. Pumokus sila, no, dun sa kanilang gawain at minatyaga nila kung ano ba tong administrasyon ni PBBM. At ngayon po, mga kababayan, sila ay humahanga na kumbaga, eto palang presidente na to, simula pa lang ng umpisa, simula pa lang nung kanyang karera sa pagka-presidente, sinasabi niya na titindigan natin yung West Philippines na yan, hanggang ngayon, ginagawa niya. Kaya po, ngayon, nakakakuha ng respeto ang ating Pangulo. Galing po doon sa mga kakamping. Nang akala natin, naku, mukhang habang buhay na yatang hindi okay. Nagkamali tayo doon. Mga kababayan. Ngayon po, willing si dating Pangulong at dating Vice Pangulo, Leni Robredo, na makipagtulungan, mga kababayan. Ayan. Sabi ni Ma'am Trexie Villa, ibig lang sabihin, naka-move on na ang dating VP Leni. At ang nag-invite naman sa kanya ang DOST, Sir Mark. Yes po, no? At natutuwa naman siya. Actually, ayaw nga ng mga dilawan, pero okay lang naman kay Leni. Ayan po yung maganda dyan, mga kababayan. Sa nakikita ko, mas lalong matutuwa yung mga kakamping ngayon, no, sa ating Pangulo. Kasi kung dati nabuhay tayo doon sa, nako, hindi na namin kayo hahayaan na makabalik sa pagseserbisyo.
no? Nako, hindi na namin kayo hahayaang makabalik sa gobyerno. Ganun po yung mga sinasabi natin, mga bossing, eh, no? Yung pala, yung pagiging oposisyon nila dati, mga kababayan, eh, yung tinatawag na tunay na oposisyon, mga boss, bakit kanyo? Eh, etong mga oposisyon na ganito, mga kababayan, kailangan pa din po ng gobyerno ng Pilipinas yan. Lagi kong sinasabi sa inyo, no? Pag walang oposisyon sa gobyerno, ay nako, mahirap po yan, no? Yung mga nakaupo, maaaring umabuso kasi wala namang kokontrol, walang sisita, walang magche-check sa amin. Oh, eh tuloy, eh mag-ano lang tayo, nakawin natin kung ano yung nanakawin natin, no? So eto po mga kababayan, kahit na talagang medyo alam nyo mga kababayan na nung panahon ng eleksyon matindi ang asaran, matindi ang banasan mga bossing, eh, no? Matindi ang buwisitan, eh. Kahit ganun po yung nangyari, no, nung eleksyon nung 2022, ay eto po, sila pa din po ay nakikipagtulungan at handa naman po ang gobyerno ng Pilipinas, ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos na tanggapin, no, na maglingkod parehas. Nako, mga bossing. Eh tignan naman po natin kung ano yung stand, mga kababayan, nung mga naging vice-presidente natin, no? Kasama na din po si Inday Sara Duterte diyan dahil siya yung ngayon, no, current, no, na vice-presidente. Tignan natin yung mga naging stand nila, kasama po si dating Vice President Attorney Leni Robredo, mga kababayan, kung ano yung stand nila sa West Philippine Sea. At medyo timbangin natin at balansehin natin, ano? Eto po. Ayan, lalakihan ko po para sa inyo. So unahin natin kay Jejomar Binay, ano? Si Binay po. Sabi niya dito, sovereignty is non-negotiable. Ayan, we will insist on our rights. O, di ba? Wala nang negotiation. Basta sa amin yan. Ganyan ang ibig sabihin ni Jejomar Binay, mga kababayan. But I want to improve bilateral relations with China, especially on trade and commerce. Yan po ang sinabi ng ika-13 Vice-Presidente ng Pilipinas, si Jejomar Binay. Dumako naman po tayo, no, kay Attorney Leni Robredo, ang ika-14 na Vice-Presidente ng Pilipinas, mga bossing. Sabi niya dito, yung Pilipinas, yung dapat talagang mamuno. Ayan, upang mapigilan ang patuloy na militarisasyon ng China sa West Philippine Sea. Dahil tayo yung may arbitral ruling. Ibig niya sabihin dyan, mga kababayan, tayo yung nanalo sa ruling na yan. So dapat tayo yung namumuno at tayo yung nagbibigay ng kondisyon, no, sa China. At kailangan nile-leverage natin yung arbitral ruling na iyon. O yan po ang stand, no? So sa madaling salita po, kay dating Vice-Presidente Leni Robredo, mga kababayan, talagang nandoon na hindi pwede na kayo yung masunod. Dapat kami yung nasusunod. Unang-una, kami yung nanalo doon sa ruling na yon. So kami yung susundin nyo at hindi kayo yung masusunod. Ayan. Kaya lang, yung gentleman's agreement, medyo datkilab yun. Datkilab. Alam niyo po ba yung datkilab? Baliktad. No? Ang Chino, ang nasusunod kung ano yung dapat gawin ng Pilipinas. Kagaya niyan, pag sinabi nilang hindi nyo pwedeng i-repair yung barko nyo dahil doon sa pag-uusap. Oh, dahil doon sa status quo na yon, hindi nyo pwedeng i-repair yan. Nako. Hindi pwede yon, mga kababayan. Kaya naman po nakatindig ang ating Pangulong Bongbong Marcos dyan, mga boss. Talagang hindi hahayaan at hindi talaga papayag ang ating Pangulo na yang BRP Sierra Madre na yan tanggalin o palubugin na lang. Dumako naman po tayo, mga kababayan, dito kay Inday Sara Duterte.
No, umpisa ko pala. No comment. Ayan. Sabi, no, dahil ang mamamayang Pilipino po talagang kinukulit no, si Inday Sara Duterte. Kaso ang sagot nga po ng kampo nila hindi trabaho ng Vice Presidente yan. Pero ang mamamayang Pilipino ang nangungulit kay VP Sara Duterte, mga kababayan. Ano ang stand mo sa West Philippine Sea? Ayan. Ano ang stand mo sa West Philippine Sea? Ang sagot, at patuloy nating naririnig kay VP Sara, no? No comment. I think comprehensive na yung statement ni Kuya Paulo. O yan, si Congressman Paulo Duterte. That should be answered by the Department of Foreign Affairs and Secretary of National Defense. So kung sa madaling salita, mga bossing, ipinapaubaya nila no doon sa Secretary of National Defense at Department of Foreign Affairs. Ang sa atin naman, mga bossing, magsalita ka lang. Bilang isang mamamayang Pilipino lang. 'Yun, mga bossing. Napunatuloy sila, no? Nung programa ni Attorney Claire, namimili ka pala namimili ka nung mga kokomentan mo di wag ka na ding mag-comment doon sa mga ibang hindi mo sakop. Ayan, tuloy yung nabanggit doon nila Attorney Claire, mga kababayan. 'Di ba? So, ngayon mga kababayan, tatanungin ko po kayo. Payag po ba kayo, no? Dito sa mangyayaring collaboration kapag sakaling natuloy, mga bossing, ni VP Sara Duterte, ni Pangulong Bongbong Marcos at ni dating Vice Presidente Leni Robredo. I-comment nyo na lang dyan po, mga kababayan. Ngayon, tumungo tayo dito, mga bossing. Saan po ba? Pantaleon Alvarez, mga kababayan. No? Kasi po, mga kababayan, alam niyo naman kung ano yung nangyari doon, no? Sa maisog nila. Mga bossing, no?